ng gobyerno ang totoong perang nalilikom sa inyo, sa atin lahat, 4.9 trillion lang, example. Tapos, yung 4.9 trillion, siguradong may pundo yan. Ang gagawin ng Bicameral Conference Committee, pang tatanggalin yung mga proyektong may epekto sa tao, ilalagay sa unprogrammed funds. Tapos sisingitan nila ng mga project na nanakawin yung pera para siguradong may pondo. Tapos yung unprogrammed funds, uutangin. So in effect, kawawa ang taong bayan. Yung project na napapakinabangan natin, inutang na natin yun. Nagbayad na tayo ng interest. Samantala yung project na walang kwenta, mga nakaw na project, ninakaw na yung mga opisyal ng gobyernong ito. And you see, 800 billion pesos. Ang laki. The highest so far. In short, mga kababayan, that's what you call budget deficit. No government will survive na continuous yung budget deficit. You see, the American government, the American government is hard-pressed kasi for a long, long time, always deficit. Hindi dapat yan ang gagawin ng gobyerno. Dapat balanse. Gagastos tayo sa kung anong pera meron tayo. Ang problema, hindi kontento, gustong nakawin. Example, COMELEC, ang budget, 40 billion pesos to run an election. Sobrang mahal. Sa hybrid election system, mga kababayan, malaki na ang kalahati niya. Mahal na nga ang 20 billion sa hybrid election system. Pero ito ngayon, automated, 40 billion pesos. Hindi pa kasali ang 12 billion na nilaan para sa plebisito na binabalak nitong mga walang biya. Yung 12 billion, mga kababayan, wala yan sa committee level discussion sa House of Representatives. Tulad ng sinabi ko kanina, nung pumunta si Jorge Garcia, si George Garcia, pumunta dito, doon, 2 billion lang yan. Tapos dito sa Senate, ganon din. Pag-akyat sa Bicameral Conference Committee, dinagdagan ng 12 billion. Naging 14. Diba? Dinagdagan ng 12 billion. Humugot doon sa program funds. You see, humugot sa program funds, nilipat sa COMELEC, yung 12 billion na hinugot nila doon, bakante, wala ng pondo, binaba sa unprogrammed funds. Tapos uutangin na yun. Imagine, pag-i-eleksyon tayo, inuutang nyo lang pala ang pera. Ang ginagawa ng Bicameral Conference Committee, normally ang budget ay dadaan sa committee deliberations, mga kababayan. May mga committee yan, di ba? Yung Committee on Appropriations. Yung Committee on Appropriations, meron niya mga subcommittees. Si Jorge Garcia ng COMELEC, pupunta siya doon sa subcommittee on elections or suffrage or COMELEC. So doon siya magde-defend ng kanyang budget. Okay? Doon siya magde-defend ng kanyang budget. Pagkatapos ng committee level, lalabas tayo doon sa plenaryo. Yung karamihan na, nandun na lahat. So dadaan yun sa first reading, second reading, and third reading. Ganon din sa Senado. So lahat ng, alam nyo mga kababayan, kung ako ang secretary ng, example, secretary ako ng Department of Tourism, pupunta ako sa House of Representatives, doon ako sa Subcommittee on Tourism, Subcommittee on DOT, magdidepend ako doon ng budget namin. Ididepend ako yan sa committee level. Then pagkatapos, dadaan ng first reading, second reading, third reading sa plenaryo. Babalik ulit ako doon sa Senado. Doon na naman ako sa committee level. Magdidepend na naman ako doon. So, ibig sabihin, yung pondo mo, yung program mo, 2 beses mong ididepensa yan. Magdepensa ka sa House, magdepensa ka rin sa Senate subcommittee level. Tapos, pagkatapos niyan, at doon ka na naman sa plenaryo ng Senado, first reading, second reading, third reading. Hindi magkapareho, mangyayaring hindi magkapareho yung version ng House at version ng Senado. So, ang gagawa niyan, gagawa ng Bicameral Conference Committee. Ito so galing committee level, magkabilang House, committee level, plenary, first reading, second reading, third reading. Tapos pag hindi magtugma, pupunta ka ng isang committee. Ito yung Bicameral Conference Committee. May congressman doon, may senators doon. Doon na nila aayusin, nandun ang malaking budget magic, mga kababayan. Siyempre, ang itatalaga ng Speaker Tambi, yung mga katiwala niya. So sa Senado doon, ang ginagawa nila, ito dito sa panahon ni Marcos Jr. For example, ang budget ay 4.3 trillion. Tatanggalan nila yan ng mga programs na tatanggalin nila. Sa Bicameral Conference Committee ito select group lang ng senador at congressman. Tatanggalin nila yung mga ibang programa, lilipat nila. Tatanggalin nila tapos dadagdagan nila. Nawala na yan sa original na programa ng DOT ng departamento ko. O wala na yan. So, may mga programa doon
May mga programa doon na tatanggalin, tapos lalagyan nila ng kanilang programa na hindi naaayon sa agenda ng departamento ko. So sa halip, okay, gumawa ako ng, for example, DepEd ako. Okay, DepEd ako, sekretary ako ng DepEd. Gusto ko maglagay ng school bus system sa buong Pilipinas. Pagdating sa lumusot na ako sa committee level sa House, lumusot na ako sa committee level sa Senate, pagdating sa bicameral conference committee, pwede nilang tanggalin yun. Pwede nilang tanggalin yun, papalitan nila ng iba. So, ang ginagawa nila, tatanggalin nila, ililipat nila sa program funds. Tapos maglalagay sila ng mga projects doon sa program funds. So, kaya lumulobo yung unprogram funds. So, ito, anong ibig sabihin ng program funds? Anong program funds? Yung program funds, yun yung supported by actual income of the government. So, kaya ang program funds, di ba, ang budget natin, clear mga kababayan, 5 trillion plus. 5.7. 5 trillion plus. O, 5.7. Ang program lang dyan is about 4.9, 4.6, or 4.9, 4.9. O, 4.9 lang ang program dyan. Ibig sabihin, 4.9 trillion pesos lang ang kikitain ng gobyerno from the Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs, and other sources of income ng gobyerno. So, yung 4.9, kaya tawag doon program funds. Program funds kasi nakaprogram siya doon sa income. May income ang gobyerno up to 4.9 trillion. So ang gagawin ng mga members ng Bicameral Conference Committee, mga kababayan, tatanggalin yung mga nandun sa program funds, ilalagay sa program, tapos sisingitan nila ng kanilang mga pet projects, yung mga netting ng bukid. Malaki ang korupsyon dyan. Nakikita nyo, pag dumaan kayo sa may mga bangin-bangin, may net yung bukid. Yan, malaking, managlalagay ng net, malaking nakaw ng pera yan. Project yan ng mga kawatan. Yung mga kalsada na maayos pa, bibiyakin, sisimintuin uli, ay kawat yan mga kababayan. Mag-open ng bagong kalsada. Flood control. Dredging. Hindi mo ma-quantify kung ilang silt ang nakuha. Hindi mo nababantayan yan. So madaling nakawin ng pera dyan. So yun yung mga isisingit doon sa program. Ibig sabihin, yung project na gustong nakawin ang pera, ilalagay doon sa siguradong may pera. Program kasi may pera. Galing sa Bureau of Immigration, Bureau of Treasury, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs. Ang mga worthwhile project, tulad ng school bus ko na hindi kikita, ilalagay doon sa program funds. So ang unprogrammed funds, papandingan lang yan kung lalagpas ang kita ng BIR, lalagpas ang kita ng Bureau of Customs. Ito masahol mga kababayan, uutangin to fund the unprogrammed funds. You see, dun ang malaking nakaw. Imagine yung magnanakaw mga kababayan, isisingit nila yung mga project na nanakawin doon sa siguradong may pondo. Tapos yung mga worthwhile na project, ibababa dito sa unprogrammed funds. Tapos uutangin sa IMF, uutangin sa World Bank, uutangin sa Asian Development. Kaya, ang budget natin mga kababayan, 5.7 trillion, pero ang kita lang natin, 4.9 trillion. 800 billion ang uutangin natin. Kasi, yung mga tamang proyekto, binaba sa program funds, uutangin. Yung mga nakaw na project, isisingit doon sa may pundo na talaga, para masigurong may kita ang mga hinayupa. So ito, panahon ni President Duterte, mababa ang unprogrammed funds. Pagdating sa panahon ni Ngitbo, sumipa to 700, 800 billion pesos. Ang 2022, sa panahon ni President Duterte, between 100 to 200 billion lang yan. 100 to 200 billion lang ang unprogrammed funds. Pag sa dating ni Marcos, I think yung 2024, itong taon na to, 800 billion or 700 billion. Magkano, Ate Claire? 800. Kasi from 5.7 minus 4.9. Yun yung explanation kahapon ni Congressman Sid Ungab na mukhang hindi naintindihan ng maraming. I hope naintindihan ng ating mga kababayan ngayon. Ulitin ko, ang budget ng gobyerno, ang totoong perang nalilikom sa inyo, sa atin lahat, 4.9 trillion lang, example. Tapos, yung 4.9 trillion, siguradong may pundo yan. Ang gagawin ng Bicameral Conference Committee, pagtatanggalin yung mga proyektong may epekto sa tao, ilalagay sa unprogrammed funds.
Tapos sisingitan nila ng mga project na nanakawin yung pera para siguradong may pondo. Tapos yung unprogrammed funds, uutangin. So in Kawawa. effect, kawawa ang taong bayan. Yung project na napapakinabangan natin, inutang na natin yun. Nagbayad na tayo ng interest. Samantala yung project na walang kwenta, mga nakaw na project, ninakaw na yung mga opisyal ng gobyernong ito. And you see, 800 billion pesos. Ang laki. The highest so far. In short, mga kababayan, that's what you call budget deficit. No government will survive na continuous yung budget deficit. You see, the American government, be clear, the American government is hard-pressed kasi for a long, long time, always deficit. Hindi dapat yan ang gagawin ng gobyerno. Dapat balanse. Gagastos tayo sa kung anong pera meron tayo. Ang problema, hindi kontento, gustong nakawin. Example, COMELEC, ang budget, 40 billion pesos to run an election. Sobrang mahal. Sa hybrid election system, mga kababayan, malaki na ang kalahati niyan. Mahal na nga ang 20 billion sa hybrid election system. Pero ito ngayon, automated, 40 billion pesos. Hindi pa kasali ang 12 billion na nilaan para sa plebisito na binabalak nitong mga walang biya. Yung 12 billion, mga kababayan, wala yan sa committee level discussion sa House of Representatives. Tulad ng sinabi ko kanina, nung pumunta si Jorge Garcia, si George Garcia, pumunta dito, doon, 2 billion lang yan. Tapos dito sa Senate, ganun din. Pag-akyat sa Bicameral Conference Committee, dinagdagan ng 12 billion. Naging 14. Diba? Dinagdagan ng 12 billion. Humugot doon sa program funds. You see, humugot sa program funds, nilipat sa COMELEC, yung 12 billion na hinugot nila doon, bakante, na wala ng pondo, binaba sa unprogrammed funds. Yeah. Tapos uutangin na yun. Imagine, pag-i-election tayo, inuutang nyo lang pala ang pera. Ang ginagawa ng Bicameral Conference Committee, normally ang budget ay dadaan sa committee deliberations, mga kababayan. May mga committee yan, di ba? Yung Committee on Appropriations. Yung Committee on Appropriations, meron niya mga subcommittees. Si Jorge Garcia ng COMELEC, pupunta siya doon sa subcommittee on elections or suffrage or COMELEC. So doon siya magde-defend ng kanyang budget. Okay? Doon siya magde-defend ng kanyang budget. Pagkatapos ng committee level, lalabas tayo doon sa plenaryo. Yung karamihan na, nandun na lahat. So dadaan yun sa first reading, second reading, and third reading. Ganon din sa Senado. So lahat ng, alam nyo mga kababayan, kung ako ang secretary ng, secretary ako ng Department of Tourism, pupunta ako sa House of Representatives, doon ako sa Subcommittee on Tourism, Subcommittee on DOT, magdi-depend ako doon ng budget namin. Ididepensa ko yan sa committee level. Then pagkatapos dadaan ng first reading, second reading, third reading sa plenaryo. Babalik ulit ako doon sa Senado. Doon na naman ako sa committee level. Magdi-defend na naman ako doon. So, ibig sabihin yung pondo mo, yung program mo, 2 beses mong ididepensa yan. Magdepensa ka sa House, magdepensa ka rin sa Senate subcommittee level. Tapos, pagkatapos niyan, at doon ka na naman sa plenaryo ng Senado, first reading, second reading, third reading. Hindi magkapareho, mangyayaring hindi magkapareho yung version ng House at version ng Senado. So, ang gagawa niyan, gagawa ng Bicameral Conference Committee. Ito so galing committee level, magkabilang House, committee level, plenary, first reading, second reading, third reading. Tapos pag hindi magtugma, pupunta ka ng isang committee. Ito yung Bicameral Conference Committee. May congressman doon, may senators doon. Doon na nila aayusin, nandun ang malaking budget magic, mga kababayan. Siyempre, ang itatalaga ng Speaker Tambi, yung mga katiwala niya. So sa Senado doon, ang ginagawa nila, ito dito sa panahon ni Marcos Jr. For example, ang budget ay 4.3 trillion. Tatanggalan nila yan ng mga programs na tatanggalin nila. Sa Bicameral Conference Committee ito select group lang ng senador at congressman. Tatanggalin nila yung mga ibang programa, lilipat nila. Tatanggalin nila tapos dadagdagan nila. Nawala na yan sa original na programa ng DOT ng departamento ko. O wala na yan. So may mga programa doon na tatanggalin tapos lalagyan nila ng kanilang programa na hindi naaayon sa agenda ng departamento ko. So sa halip, gumawa ako ng, for example, DepEd ako. DepEd ako, secretary ako ng DepEd.
gusto ko maglagay ng school bus system sa buong Pilipinas. Oo. Pagdating sa lumusot na ako sa committee level sa House, lumusot na ako sa committee level sa Senate, pagdating sa bicameral conference committee, pwede nilang tanggalin yun. Pwede nilang tanggalin yun, papalitan nila ng iba. So, ang ginagawa nila, tatanggalin nila, ililipat nila sa program funds. Tapos maglalagay sila ng mga projects doon sa program funds. So, kaya lumulobo yung unprogram funds. So, ito, ano ibig sabihin ng program funds? Anong program funds? Yung program funds, yun yung supported by actual income of the government. So, kaya ang program funds, di ba, ang budget natin, mga kababayan, 5 trillion plus. 5.7. 5 trillion plus. O, 5.7. Ang program lang dyan is about 4.9, 4.6, or 4.9, 4.9. O, 4.9 lang ang program dyan. Ibig sabihin, 4.9 trillion pesos lang ang kikitain ng gobyerno from the Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs, and other sources of income ng gobyerno. So, yung 4.9, kaya tawag doon program funds. Program funds kasi nakaprogram siya doon sa income. May income ang gobyerno up to 4.9 trillion. So ang gagawin ng mga members ng Bicameral Conference Committee, mga kababayan, tatanggalin yung mga nandun sa program funds, ilalagay sa program, tapos sisingitan nila ng kanilang mga pet projects, yung mga netting ng bukid. Malaki ang korupsyon dyan. Nakikita nyo, pag dumaan kayo sa may mga bangin-bangin, may net yung bukid. Yan, malaking, managlalagay ng net, malaking nakaw ng pera yan. Project yan ng mga kawatan. Yung mga kalsada na maayos pa, bibiyakin, sisimintuin uli. Ay, kawat yan mga kababayan. Mag-open ng bagong kalsada. Flood control. Dredging. Hindi mo ma-quantify kung ilang silt ang nakuha. Hindi mo nababantayan yan. So madaling nakawin ng pera dyan. So yun yung mga isisingit doon sa program. Ibig sabihin, yung project na gustong nakawin ang pera, ilalagay doon sa siguradong may pera. Program kasi may pera. Galing sa Bureau of Immigration, Bureau of Treasury, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs. Ang mga worthwhile project tulad ng school bus ko na hindi kikita, ilalagay doon sa program funds. So ang unprogrammed funds, papandingan lang yan kung lalagpas ang kita ng BIR, lalagpas ang kita ng Bureau of Customs. At ito masahol mga kababayan, uutangin to fund the unprogrammed funds. You see, dun ang malaking nakaw. Imagine yung magnanakaw mga kababayan, isisingit nila yung mga project na nanakawin doon sa siguradong may pondo. Tapos yung mga worthwhile na project, ibababa dito sa unprogrammed funds. Tapos uutangin sa IMF, uutangin sa World Bank, uutangin sa Asian Development. Kaya ang budget natin mga kababayan, 5.7 trillion, pero ang kita lang natin, 4.9 trillion. 800 billion ang uutangin natin. Kasi yung mga tamang proyekto, binaba sa unprogrammed funds, uutangin. Yung mga nakaw na project, isisingit doon sa may pundo na talaga para masigurong may kita ang mga hinayupa. So ito, panahon ni President Duterte, mababa ang unprogrammed funds. Pagdating sa panahon ni Ngitbo, sumipa to 800 billion pesos. Ang 2022, sa panahon ni President Duterte, between 100 to 200 billion lang yan. 100 to 200 billion lang ang unprogrammed funds. Pag sa dating ni Marcos, I think yung 2024, itong taon na to, 800 billion or 700 billion. Magkano, Ate Claire? 800. Kasi from 5.7 minus 4.9. Yun yung explanation kahapon ni Congressman Sid Ungab na mukhang hindi naintindihan ng maraming. I hope naintindihan ng ating mga kababayan ngayon. Ulitin ko, ang budget ng gobyerno, ang totoong perang nalilikom sa inyo, sa atin lahat, 4.9 trillion lang, example. Tapos, yung 4.9 trillion, siguradong may pundo yan. Ang gagawin ng Bicameral Conference Committee, pagtatanggalin yung mga proyektong may epekto sa tao, ilalagay sa unprogrammed funds. Tapos sisingitan nila ng mga project na nanakawin yung pera.
para sigurado may pondo. Tapos yung unprogrammed funds, uutangin. So in Kawawa. effect, kawawa ang taong bayan. Yung project na napapakinabangan natin, inutang na natin yun. Nagbayad na tayo ng interest. Samantala, yung project na walang kwenta, mga nakaw na project, ninakaw na ng mga opisyal ng gobyernong ito. And you see, 800 billion pesos. Ang laki. The highest so far. In short, mga kababayan, that's what you call budget deficit. No government will survive na continuous yung budget deficit. You see, the American government, the American government is hard-pressed kasi for a long, long time, always deficit. Hindi dapat yan ang gagawin ng gobyerno. Dapat balanse. Gagastos tayo sa kung anong pera meron tayo. Ang problema, hindi kontento, gustong nakawin. Example, COMELEC, ang budget, 40 billion pesos to run an election. Sobrang mahal. 40 Sa hybrid election system, mga kababayan, malaki na ang kalahati niyan. Mahal na nga ang 20 billion sa hybrid election system. Pero ito ngayon, automated, 40 billion pesos. Hindi pa kasali ang 12 billion na nilaan para sa plebisito na binabalak nitong mga walang biya. Yung 12 billion, mga kababayan, wala yan sa committee level discussion sa House of Representatives. Tulad ng sinabi ko kanina, nung pumunta si Jorge Garcia, si George Garcia, pumunta dito, doon, 2 billion lang yan. Tapos dito sa Senate, ganun din. Pag akyat sa Bicameral Conference Committee, dinagdagan ng 12 billion. Naging 14. Diba? Grabe. Dinagdagan ng 12 billion. Humugot doon sa program funds. You see, humugot sa program funds, nilipat sa COMELEC, yung 12 billion na hinugot nila doon, bakante, na wala ng pondo, binaba sa unprogrammed funds. Yeah. Tapos uutangin na yun. Imagine, Kaya- mag-i-election tayo, inuutang nyo lang pala ang pera. Ang ginagawa ng Bicameral Conference